Ako'y mangangaral ng Ibanghilyo ni Kristo. So ngayong araw na to, kung sino man makikinig nito ay mabibless, pagpalain ng Panginoon, maipangaral to. Ang ipapangaral ko yung patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kasalanan ng sanlibutan. Paano kayo makakapasok sa karan ng Diyos? So ngayon, ipapangaral ko ngayon yung verse 15, chapter 1 ng Marcos. Sinasabi, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Sapagkat ang oras na ay natutupad na ang kaharian ng Diyos na sa kamay niya. Magsisi na kayo at maliwala kayo sa Ebanghelyo. Alam ko sa ibang tao napakinggan nyo na to yung mga bagay na to. Pero ang pino-point out ngayon ng Panginoong Hesus ay ikaw mismo magsisi ka sa iyong mga kasalanan mo. Yung ginagawa mo noon, ikaw man ngayon nagdakaw, ikaw man ngayon is nagsisinungaling, ikaw man ngayon nakakita ng babae na malaswa, ng pagnanasa, nangangalonya ka na sa kanyang puso, nagkasala ka na sa Diyos. If you keep the whole law, you will guilty from all the law. And right now, mismo ang binabanggit ko ngayon, dapat ka nga magsisi sa iyong mga kasalanan. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Narito pa yung oras mo na baka isipin mo, no? Buhay ka pa ngayon, binibigyan ka pa ng oras ng Panginoon. Yung oras na ibinigay na sa iyo ay sobrang haba para lang ikaw ay maliligtas. Sabi ng Panginoong Hesus. Gusto niya ikaw ay maliligtas. Hindi ka masasama sa puot ng Panginoon na darating sa buong mundo. Pag dumating yun sa buong mundo, wala nang kaligtasan na magaganap. Pag dumating na sa mundo, yung bagay na parusa, lalo na yung sinasabi ng Panginoon sa Revelation. At hindi lang yun, pag namatay ka na, wala nang kaligtasan. Pag namatay ka na, hindi ka na makakaisip na ano yung bagay na gusto mong maisip. Kasi ikaw may direction ka na kung saan ka patutungo. Either hell, either heaven. Pero isa lang ang pinupunto ko dito. Ang kasalanan ang ahantong sa kamatayan mo. Yung ginagawa mong kasalanan ngayon ang siyang umahantong sa iyo sa kamatayan. Narito, buhay ka pa ngayon. Binibigyan ka pa ng oras ng Panginoon na magsisi. Tanggapin ng Panginoong Hesus. Siya yung Panginoon mo. Siya yung tagapagligtas ng iyong kasalanan, ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay. No, magkaroon ka ng relasyon sa Panginoong Hesus at isuko mo ang iyong buhay para sa Kanya at sumampalataya ka noong ginawa ng Panginoong Hesus yon sa krus ng Kalbaryo na for God so loved the world that He gave His one and only Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang gusto na Panginoon ay sumampalataya ka sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi, ang sabi ng Panginoon, you will perish if you do not believe on His Son, Jesus Christ, whom He has sent. Because it says to the Lord, in this way, He said to us, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over the one sinner that repent. So, may kagalakan sa langit kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan mo na ginawa mo. No? So, ikaw, nagkasala ka man ngayon, don't worry. Kasi ang sinasabi ng Panginoon ay mangyayari. Ayon sa Kanyang kalooban na sinasabi niya yung pangako niya, yung buhay na walang hanggan. Kasi lahat tayo ay dadaan sa kamatayan. Lahat tayo ay hukuman ng Panginoong Hesus. Ikaw ay nagkasala, hukuman tayo sa Panginoon.
Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya lang po natin ang ating sarili sa harap ng Diyos na wala tayong kasalanan, pero ang totoo pala meron pala tayong kasalanan na hindi lang natin inaamin. Nakatago lang pala sa puso natin, na alam pala ng Panginoon yung isip puso natin. So ngayon, ang gusto ko, ikaw nakakinig ngayon ng magandang balita, mapalad ka ngayon. At ngayon, kung mayroon kang Bible dyan, pwede mong basahin lahat ng aklat ng Panginoong Hesus. Doon ka magsimula doon sa Mateo hanggang Revelation, hanggang matapos mo yung New Testament, hanggang malaman mo yung kasalanan mo, malaman mo yung buhay mo, malaman mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Kasi ang gusto niya, magsisi ka. Gusto ng Panginoon ay magamit ka sa kanyang kaharian. Gusto niya talikuran mo ang lahat ng iyong kasalanan. Kung hindi mo tatalikuran ang ginagawa mong kasalanan, yung kasalanan ginagawa mo ay yun ang papatungo sa impyerno. Gusto mo namang maligtas, pero yung kasalanan mo naman ay ayaw niya, kasi siya ay condemn na sa impyerno. Hindi ikaw yung condemn, pero yung kasalanan na ginagawa mo ay condemn na sa impyerno. Sabi ng Panginoon, hindi niya pinadala ang kanyang anak para ikaw ay condemn, ngunit ikaw para maligtas. Sabi ng Panginoong Hesus, isa akong lingkod ng Panginoon, isa akong pinadala ng Panginoon, at ibinigay niya ito sa akin. Ito ang tungkulin ko. No, isang preacher ng bata na nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kasalanan. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Panginoon. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos tayo mamatay, hukuman na tayo ng Panginoon. Meron tayong direction, either hell or heaven. Pero sadly, ang Panginoon na nagsasabi, broad that leads to destruction are many to go. Isang daan ng patungo sa kapahamakan, yung daan, yun ang madalas dadaanin ng mga tao. Pero yung daan patungo sa buhay na walang hanggan ay kakaunti lamang makakadaan nito. Ito yung langit. So iisipin mo, mahirap pala makapasok sa langit. Akala mo noon lahat ay makapasok, pero hindi naman pala. Hindi pala madali makapasok sa langit. Hindi ako gumagamit ng matatamis na salita. Gusto ko ang Holy Spirit yung mag-convict ng iyong mga kasalanan, kasi siya ang magko-convict sa buong mundo ng kasalanan mo. So yung ginagawa mo ngayon, yun pala ay kaparusahan pala yun sa impyerno. Kala mo masaya kaya yung ginagawa mo, pero yung sa huli, ang kahangtungan pala nun ay impyerno. Nasa huli ang pagsisisi mo. Kasi kung nakuha mo lahat ang mga bagay sa buong mundo, pero yung kaluluwa mo naman ay mapapahamak, kaya mong ibalik ba yung kaluluwa mo? Yung kaluluwa na impyerno, may ibalik mo pa yon? Hindi na po may babalik yan. So siguraduhin mo ngayon na may buhay ka pa, may oras ka pa, no? Hindi ka nag-aaksaya ng oras ngayon kasi nakikinig kayo, napalad ka. Kasi nakikinig ka sa magandang balita ng Panginoong Hesus, na sabi ng Panginoong Hesus, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay patungo sa ating Ama. Walang makakapunta sa ating Ama kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. So ikaw nakapakinig ngayon, dapat ka dumaan sa Panginoong Hesus bago ka dumaan sa Ama. Kasi nga ikaw ay mapalad ngayon kasi nakikinig ka ngayon ng magandang balita. Lahat nga tayo ay nagkasala. Wala mang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Only one that do it good. That is God. So ngayon, pinupunto ko ngayon, magbalik loob ka na sa Diyos. Kung nais mong magbago yung buhay mo, sinasabi ng Panginoon, you must be born again to enter the kingdom of God. You must be born from the Spirit and water. So kinakailangan mo nang may panganak ka muli sa Diyos. Ano yung ipapanganak ka muli sa Diyos? Kinakailangan mo munang matanggap yung banal na Espiritu. Paano mo matanggap yung banal na Espiritu? Pagkatapos mong sumampalataya sa magandang balita na to, at yung tubig na mabautismuhan ka doon. Kung sino mang taong magbabautismo sa iyo, mapalad ka rin.
mapalad ka rin. Pero yung pinapunto ko, once na natanggap mo yung magandang balita, once na pinaniwalaan mo yun, nakatanggap ka na ng banal na espiritu. Siya mismo ang tatak ng kaligtasan mo. Once na natanggap mo yun, may kasagaruduhan ka na binago na yung buhay mo. Huwag kang bumalik, no, sa buhay mo kung saan mo ginagawa anong gusto mo, kasi patay ka na dun kung sino ka. Kundi yung buhay mo ngayon, kung sino ka na sa Panginoong Hesus. Yun na yun. Kasi nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, alipin ka na nga ng kasalanan. Pero, kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa iyo, tunay nga na malaya ka na. Saan ka nga malaya? Doon sa kasalanan na hindi mo na magagawa yun. Yung kasalanan mo noon, hindi mo na magagawa yun. Kasi nakakulong ka dun. Mula pa nung ipinanganak ka, hanggang lumaki ka, nakakulong ka dun sa ginagawa mo. So isipin mo, yung panonood mo ng malaswa, akala mo yun ang makapagligtas sa'yo. Akala mo yun ang mabuting paraan, no? Para humanap ng magagandang asawa. Pero ang totoo pala, yun pala ang hahantong sa'yo sa kamatayan, sa impyerno. Babayaran mo pala yun. Yung kasalanan yun. Pero no need. Kasi ang dugo na ng Panginoong Hesus yung nagbayad sa iyo. Kinakailangan mo nang tanggapin yun. Maisip mo yun. Nahukukuman ka ng Diyos pagdating ng panahon. Pagbabalik niya rito, hindi na para iligtas ka, katulad yung ginawa niya sa krus. Kundi, para na siyang hari na huhukuman na niya yung mga makasalanan. Tandaan mo yun. Kasi nga, kung may Bible ka nga, mababasa mo to, yung sinasabi ko. Lahat ng yun, sinasabi ko, nasa salita lamang ng Diyos. Nasa salita lamang ng Diyos ang aking sinasabi. At ibibigay ko sa iyo kung saan ko yon sinasabi. If the Shanderfall shall make you free, you shall be free indeed. Kung yung anak ang magpapalaya sa iyo, ikaw ay malaya ka na. 'Di ba? Sinasabi ng Panginoon to. Sinasabi ng Panginoon to sa atin. Ikaw na nakakinig ng magandang balita ngayon, mapalad ka rin. No, mapalad ka na dahil nakakinig ka ng magandang balita. So ngayon, ikaw nakakinig ng magandang balita. Yung sinasabi ko, nawa, ito ay matanim sa puso mo. Dahil binibigyan po tayo ng oras ng Panginoon para magsisi. Sinasabi niya sa 2 Peter 2 Peter ay sinasabi na po ito sa atin, chapter 3 verse 9. Ang sabi ng Panginoon, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not to will that any should perish, but that all should come to repentance. Oh, so ang Panginoon, hindi siya maiksi sa pasensya niya, sa kanyang pangako, no? So ibang tao, no, na nakakapakinig na ng salita ng Panginoon at nagsasabi rin kayo na ganito, ba't matagal pa yung pagbabalik ng Panginoon? Ba't sobrang tagal? Mula noong umakyat siya sa langit hanggang ngayon hindi pa siya bumalik. Pero nakukuha mo ba yung pinapunto ng Panginoon? Bakit siya hindi bumalik? Kasi yung kasalanan na nandun sa yung buhay ngayon, hindi yan makakaakyat sa langit. So kinakailangan mo na, ang sabi ng Panginoon, lahat ay dadaan sa kanya ng pagsisisi na yung kasalanan mong yung ginagawa mo ngayon ang ahantong sa impyerno. Ayaw mo nga pumunta sa impyerno, pero yung kasalanan ang magdadala sa impyerno. Gusto mo ba yun? Di ba hindi? Hindi lahat, di ba? Ang gusto yan. Pero free will ng tao. May iba kasi ayaw talaga makinig. Kasi ang feel nila, I am heaven right now. This is heaven. There's no hell. This is my better place. No. That's not a better place. There is no better place for sin. But there is a better place for you that God has brought to you. Because you're a sinner.
And God understand that you are a sinner. You're born from a sinner. Eve and silang Eva at saka si Adan. Kasi sila yung makasalanan. Tulad mo, tulad ko. Pero isa lang ang siguraduhan nun. Kinaawaan ka ng Panginoon. Kung ikaw nagsasabi hindi ka patatawarin ng Panginoon, isang sinungaling yan ng Diablo na si Satanas. Alam mo, siya yung ama ng kasinungalingan. Nagbabalat anyo siya. Pero pinatawad ka na ng Panginoon at dapat mo lang paniwalaan ang salita na sinasabi niya sa iyo. Lahat ay gusto nang magsisi. Pero ang tanong, gagawin nila, 'di ba? Yung sinasabi nila magsisi sila. Hindi. May iba hindi gagawin. No. So nagsisinungaling lang din sila. So ito yung pinapatungkol ko sa inyo, mga kapatid ko. Kung sino man nakikinig rito, habang buhay ka pa, dapat ka nang magsisi. Habang buhay ka pa, dapat ka nang magwiling na baguhin ka na ng Panginoon. Paano? Humble ka lang sa Panginoon. Lumuhod ka lang. Manalangin ka sa Panginoong Hesus. Basahin mo yung Bible mo dyan. Kung anong Bible klase yan. Basta Bible yung sinasabi ko, Bible. So, basahin mo yan. Mag-pray ka muna. Si Lord na mismo yung magpapaunawa niyan sa iyo. Magpapaliwanag, magpapaintindi niyan sa iyo. Hindi yan makukuha basta-basta lang sa yung isip mo lang. Kasi mahirap yan. Kasi salita ng Panginoon to. Basta sinasabi ko lang is, kung mabasa mo lang yan, totally, malalaman mo ko yung sinasabi ko. Kasi yung pinapoint out ko yung kasalanan mo na hantong sa impyerno na nais ko, sana magbago ka na sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. No? Inaalala mo ba yung sinasabi ng Panginoon ay tapos na, it is finished? Yung sinabi niyang huling sinabi niya doon sa krus. Bakit kaya sinabi niya yun? Kasi tapos na. Yung dating kaparaanan mo, pagsisikap mo, yung ginagawa mo lahat ng yan. Wala na yan, tapos na yan eh. Sabi ng Panginoon, sa akin na yan lahat. Tapos na yan eh. So sa akin na yan lahat. Dadaan ka na sa akin ka na dadaan. Oh, di ba? Pero babaliwalain mo ba yung sinasabi ko? Yun ang tanong ko. Pero si Lord lang nakakalam nito. So, ito pa lang, gusto ko na nga na ito ay maliwanagan ka. Mabuksan ng Panginoon yung isip mo ngayon kasi nakakinig ka ng magandang balita. Mabuksan ng Panginoon yung unawa mo sa katotohanan. Aalisin ng talukbong ng Panginoon yung isip, yung mata mo sa mundong ito. At ikaw na nakakinig, itong salita na binabanggit ko sa iyo, ito ang magtatanim sa iyo ng buong puso na magdadala sa iyo sa Panginoong Hesus, sa Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng lahat ng gustong iparating sa iyo ng Panginoon. Ako ay hindi nagsasalita, ngunit ang Panginoon ang nagsasabi sa iyo ngayon. Ginagamit ako ng Panginoong Hesus. Pero yung mga sinasabi ko ay hindi galing sa aking sarili, kundi sa Holy Spirit na nandito sa aking puso na nagsasalita ngayon sa iyo, sa buhay ko, siya mismo. Kaya ngayon pa lang, mapalad ka. Dahil sinasabi ko to para sa iyong kasalanan. Sinasabi ko to. Wala akong kapangyarihan na baguhin ang tao, pero may otoridad ako para mangusap ang Panginoon sa iyo. May otoridad ako na magsalita ako sa harapan mo patungkol sa kasalanan mo, patungkol sa magandang balita. Hindi ito yung authority ko, pero authority ng Panginoon na binigay na sa akin. Kung bakit nandito ako ngayon. Sa social media, ginagamit ko to sa Panginoon. Kung ang iba ginagamit nila ito para sa kanilang sariling kasiyahan, sa akin naman ginagamit ko to para sa kaharian ng Diyos na lumaganap yung ebanghelyo niya. Kasi ang Panginoon ang nagsabi, once ang ebanghelyo niya ay naibahagi sa buong mundo, ito ang sinasabi niya, tsaka darating yung katapusan, yung wakas
na binabanggit niya sa propesya na sa mundo. At alam ko, natutol ka rito sa sinasabi ko na mensahe ng Panginoon sa iyo. Salamat sa Panginoon na naabot yung mensahe niya sa buong mundo. Kung hindi lang dahil sa mga ginagamit niya ngayon na katulad ko, hindi sana maarating ito. Pero dahil ang awa ng Holy Spirit na galing sa Panginoong Hesus ng Ama ay binahagi para sa inyo. Sobrang laki po yung pag-ibig ni Lord para sa inyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Sobrang laki po para lang sa mga makasalanan. Para lang po yun sa mga makasalanang tao. Walang ibang kaligtasan. Hindi ka maliligtas sa sarili mo, sa ginagawa mo, sa pagsisikap mo. Hindi ka rin maliligtas kung saang sikta ka na ipinanganak, saan ka nanggaling, saan relihiyon yan. Pero ang pinapoint out ko rito, ang Panginoong Hesus lamang ang kaligtasan mo. Sinasabi yan sa salita niya. Pero hindi kita hinuhusgahan. Pero may right po ako na husgahan kung ano yung tama, mali. Hindi kita husgahan sa pagkatao mo. Pero yung tama, mali yung mahuhusgahan ko. Kung ano yun. Yung mga batay na yun. Sabi ng Panginoong Hesus yun. Ang daming hindi nakakalam nito. Pero yung hinuhusgahan ko lang, yung kasalanan. Yung kasalanan lamang. Na yun ang hahantong sa impyerno. Sa totoo lang, sobrang deceitful yung puso natin, mga kapatid. Sobrang thankful ako sa Panginoon na nakakinig kayo ng ganitong mensahe. Nawa mag-grow rin kayo sa Panginoong Hesus. Yung mga bago napakakinig lamang nito sa magandang balita na mensahe, kayo ay mabibless. At ito para sa inyo at para lahat ito sa Panginoong Hesus. Sa huli nating pagkikita, salamat sa Panginoon and God bless you.